Meron ako kaninang nakatransaksyon. Actually, kahapon pa to. Pero kanina sila nagpunta. Shoutout nga pala kay Sir JR ng Bulacan yan. So, naghahanap ako ng low budget na sasakyan para ibenta sa mga followers. Nang low budget din syempre. Ang bala ko sanang gawin, bibili ako ng sasakyan na below 100. Tapos, ayusin ko yung mga issue. Sasabihin ko sa inyo kung magkano yung pagkabili. Ayusin ko yung mga issues. Tapos tsaka ako ibebenta sa inyo. Kumita lang ng konti, okay na rin. Siyempre, alangan namang hindi, di ba? Siyempre, kahit papano, sayang naman yung effort natin. Ang gusto ko lang, meron lang isang follower na makabili sa atin nung sasakyan na yun lang yung kaya nila, yung below 100, pero nakarehistro, may aircon, walang problema sa makina, walang kalampag, walang lagutok, alam mo yung kompleto papel, maayos yung loob, tapos yung kahit yung pintura hindi sobrang ganda pero presentable. So yun yung binabala ko sanang gawin. So itong nakita ko sa marketplace, sabi ko parang okay to kasi swipe tapos tingin ako ng mga sasakyan na pasok doon sa ganong range, yung 100 below. Tapos nakita ko itong small body ni sir na binebenta 42,000. Sabi ko, pasok to Pasok to sa range. So, ito ang details, quick details. Rehistrado hanggang September 2025. Sabi ko, 42 negotiable. Rehistrado. Check. Tapos, may aircon. Malamig ang aircon. Check. Bihira yun 42,000 na rehistrado tsaka may aircon. Hindi nagsasama yan, yung dalawa na yan pag mga ganong budget, maniwala kayo. It's either nakarehistro, walang aircon, o kaya malamig ang aircon, expired na rehistro. Yan yung mga pambansang issue ng mga ganyang budget na mga below 100. Expired, tsaka yung pre yun lang kulang. Yan. So sabi ko, ang gandang kombinasyon nito. 42,000 negotiable. Nakarehistro hanggang next year, September. Malamig ang aircon. Okay ang makina. So, pag sinabing okay ang makina, sabihin niyan, hindi mausok, hindi nagkakain ng langis, walang tunog na kakaiba, one click start, yung mga ganyan. Pwede mong ilayo nang hindi ka ititirik. So, yung hindi palyado, hindi nagbabawas ng langis, ng tubig, yan, mga ganyan. So, sabi ko, ang gandang kombinasyon nito. Rehistrado, malamig ang aircon, good condition ng makina. Sabi ko, okay to. 42,000 negotiable. Hindi sabi ko, sir, pwede po ba 35K? Tsaka isa pa nakalagay doon sa post niya, pwedeng i-deliver kung taga malayo. Sabi ko, wow, ang bait ng seller na ito. Medyo, sabi ko, alerto lang ako konti kasi bihira magsama-sama yung specs na yun sa ganung presyo. So, nung tumawad ako 35K, sir, pumayag naman siya agad. Kasi rush daw. Ay ko, okay. Sige, baka rush nga naman. May ganun kasi paminsan So, sa paint, kita ko naman sa picture, hindi perfect. Ang dating ng paint niya ay yung hinilamusan, pero hindi na na-buff. Yung balat suha, yung paikot, para presentable lang. So, interior, maayos naman. May mga lawit-lawit lang na wiring sa sahig. Dashboard, may mga butas, may mga kulang. Tapos, sa small body kasi, biyakin yung niyan dashboard. So, may balot na siya na carpet kasi nagka-crack-crack yun. So, ayan, sabi ko, sir, anong issue? Anong honest issue nito? Sabi niya, lang po, naka-lowered, matagtag. Di, sabi ko, kung yun lang talaga, kunin ko 35. Di paig si sir. Sabi ko, pumapayag ba kayo meet up? Sabi niya, saan po kayo? Kalamba. Sabi niya, gusto niyo po i-deliver ko na lang. Sabi ko naman, syempre nahiya naman ako, tumawad na ako, papadeliver ko pa. Tinanong ko, magkano po additional kung ipapadeliver? Sabi niya, kahit 500 na lang po. Sabi ko, sige po. Kung tama naman yung specs sold na yan, good as sold. Yun na nga. Syempre, sa ganong budget, 35,000, tas nakarehistro, may aircon, yung body, wag ka na mag-expect talaga na makuha mo yun. Walang ganun.
jackpot na yon. Sobrang hindi ko naaabutin sa marketplace yung kung yun ay talagang jackpot. Yung mga buy and sell pa lang na abangers dyan sold na agad sa kanila yon. Pero yun nga, nung dineliver na, so hindi naman para i-bash natin si Sir. Wag ninyong ibabash kasi napakabait naman ni Sir. At very sport naman siya. So pag deliver, tinignan namin, makina walang usok, walang talsik. Rehistrado, yes. Yung aircon, hindi na siya ganun kalamigan. May lamig, pero hindi siya yung lamig na in-expect mo pag sinabing good aircon. Palagay ko, ano lang yun, may mga kailangan ka pang gawin sa aircon. Cleaning, kulang sa freon, ganyan. Yung blower din, mahina na. Kahit itodo mo, parang naka number 1 or 2 lang. So sa aircon, sumablay. Tapos ang post niya kasi, 5 speed. Sabi ko, wow, 2E, XL5. Medyo maganda value nun kaysa sa XL4 kasi 5 speed. Okay ko, bawi. Kasi transmission pa lang, tsaka makina, meron nang pwedeng paglagyan. So, may presyo na. Kasi nga, good condition, ang makina, tapos ay 5 speed. So, sa ganung presyo, pasok na yun. Nung dumating, 4 speed lang pala. Sabi ko, sir, 5 speed kasi yung in-expect natin kasi yun yung declared nyo. Ay, naku po, typo lang po, ganyan. Okay lang, sige. Sabi ko, sige, tatawad ako. Kasi yung pintura, wala na tayo i-expect sa pintura, talagang may mga konting kalawang, ganyan. Tapos, misalignment, yung trunk, tabingi siya doon sa body, so, baka ito'y, nawala sa align. Hindi natin alam kasi matanda na rin naman yung auto, hindi na para magselan sa ganung presyo, no. Nagbe-base lang ako doon sa pinost niya na talagang maganda yung specs eh. So sa personal, yung mga nakita lang ako, engine support durog lahat, lagutok, kabig kasi nga naka-lowered, medyo malakas yung kabig tsaka may lagutok. Walang idle up. So, pag in-aircon mo, bumabagsak yung minor. Minor lang naman, pero kasi pag sinuma total mo lahat, yung mga sidings, yung mga bintana, sabi ko, lalampas dun sa presyo na pwede kong ibenta sa followers. Kasi nga, hindi ko maaano yung goal ko na ibenta sa kanila sa makatarungang presyo na good condition. Kasi pag binenta ko naman ng 90 yun, XL5, diba? Parang nakakahiya naman yun sa mga customer. At ayoko rin naman, budget meal nga usapan eh. So, madaling salita, tumawad ako, kaya lang hindi na nila kaya doon sa tawad. Sabi ko, ganito na lang po, magbibigay na lang ako ng cash bilang abala. Yan, binigyan ko lang ng cash sila, sir. Kasi nga, nakakahiya, diniliver eh. Mabait naman, tumupad naman si sir. Yun nga lang, yung ibang, inamin naman niya na pasensya na daw doon sa ibang specs na hindi tumugma. Okay lang, sabi ko. Ganun din naman kung dadayo ako doon sa lugar nila, gagastos din ako. So, binigyan ko na lang ng cash sila, sir. Para hindi naman nakakaya yung pagdayo nila rito. Sayang. So, meron sana akong ibebenta sa inyo na low budget, na maayos. Kung okay yan lang. Anyway, maraming salamat Sir JR ng Bulacan. Shoutout sa'yo. At sana makabenta ka pa ng maraming unit. Yan. Next time, himasin lang natin maigi. Alam ko naman kasi sa low budget, hindi mo pwedeng himasin ng todo. Bakit? Mawawala na ng kita eh. So, kailangan dyan, konting himas lang. Hindi mo kayang perfectin. Palitan lahat ng engine support, mga pangilalim, lagutok, yan. Hindi kaya, kasi walang tutubuin. Alam ko yan, galing ako dyan. Sa paint, di mo pwedeng gawin super kinis kasi nga, magkano na pa pintura, magkano yung value ng kotse, di ba? So, maswerte na pag yung nakamakinis na paint yung mabibili ninyo na below 100 or below 50k, ganyan. So, wag naman tayo mag-expect na mga buyer. Ako naman, yun nga, ang pinangawaan ko lang sana, XL5, para kahit gastusan, naka 5 speed. Medyo maganda yung value pag ibinenta natin. Hindi tumugma, papagawa pa tayo ng aircon, medyo malaki pa rin yung uubusin So sabi ko, lalampas dun sa akin target na ibenta sa mga followers.
It's either malugi or magiging mataas yung benta. Sabi ko, hindi yun yung goal ko. Hindi maganda yun ngayong Pasko. So, hanap na lang muna ulit ng next unit. Anyway, maraming salamat kay sir. Sobrang sport. Nag-chat pa nga siya after. Sabi niya, pasensya na po. At mali po yung na-type ko na XL4 pala siya, hindi pala XL5. Tapos, hindi tumugma ibang specs, pero napaka-generous niyo po, sabi niya. Ay ko, hindi po, tama lang po yung kasi nakakahiya naman po sa abala. Salamat din po. Yun, sabi ko sa kanya. So, maganda naman ang hiwalayan. Talagang ano lang, hindi lang nagkatugma. Kasi kung tumawad ako, tapos sumalubong siya doon sa tawad ko, baka nagkaigi. Pero hindi eh. Nagpas na rin si sir. Siguro yun lang talaga yung kanyang presyo, 35.5. Anyway, yun lang. Sa mga seller, sa mga buyer, sorry. Di bali na kayo matalo ng konti kesa yung buong budget nyo yung mawala. Kung ito yung budget ninyo, di bali na matalo yung kaunti. Pamasahe, gasolina, pagkain. Wag nyo isasacrifice yung buong budget ninyo na pwede na yan, papagawa ko na lang. Kasi baka magulat kayo eh. Pag pinagawa ninyo, para na pala kayong bumili ng ayos na makinis na hindi na kayo mag-iintay sa talyer or sa paint shop na matagal para magamit nyo siya na maayos, di ba? So, meron naman nabibiling ayos na. Baka kasi mapasubo kayo doon sa pwede na. Ma-excite kayo, ma-sacrifice nyo yung buong kabuuan ng budget ninyo. No? Okay lang yung maliit. Pamasahe, ganoon talaga pag nagso-search kayo ng sasakyan. Huwag kayong mag-base lang sa pictures kasi sino ba naman ang nag-selfie na hinahanap yung angulo niya hindi maganda, di ba? Sino ba naman nagpitik ng auto na yung pangit na angle yung kukunan? Siyempre, kung saan yung magandang angle. Hindi naman si sir nang loloko kasi kung siya yung manloloko, hindi na yung tutuloy. Sabihin lang, hindi ko alam eh. Siguro, hindi lang talaga nagtugma. Yun lang. Wala naman akong masamang sasabihin kay sir. Okay na okay kausap si sir, JR. Goods na goods. Talagang yung tawad lang and yung price niya hanggang doon na lang siya. So, binigyan ko na lang sila ng abala sa gastos. Ayun lang. Good night. Sir JR, maraming salamat. Next time ulit.